Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Huwebes na ang 18 individual na kumakatawan sa kanilang sarili bilang dating mga Marines ay kumikilos para sa pampolitika na epekto na binanggit habang ang ilan sa mga lumagda ay wala na sa aktibong serbisyo at 6 dito ay kinasuhan ng pagpatay. Not all of them are in active service and many of them were discharged. Alam namin yon as far as we are concerned. Some of them, 6 of them, have murder cases. Hindi na nagbigay ng karagdagang pang mga detalye si Remulla tungkol sa mga kaso ng pagpatay. Sinabi na mayroon silang mga inisyal na natuklasan. Nagsimula ang kontrobersiya sa isang press conference kung saan lumitaw ang 18 mga individual na sinasabing sila ay may lehitimong miyembro ng Philippine Marines at inakusahan ang ilan sa mga high-profile na personalidad, mga dati at kasalukuyang mga opisyal ng pagtanggap ng mga mulumalitang mga pera, mga bag o paper bag na puno ng pera. Binanggit si Remulla sa apidabit para sa umano'y pakikipagpulong sa mga investigador mula sa International Criminal Court o ICC ang umano'y tumanggap ng $2 million na suhol na ginawa ni dating Senador Antonio Trillanes. Inamin ng Ombudsman na nakikipagpulong sa mga investigador ng ICC kaugnay ng mga testigo na umabot ng protection sa Department of Justice o DOJ. Dagdag pa ni Remulla, I was Secretary of Justice. We talk about witness protection. Filipinos who testified or will testify at the ICC have to be kept safe. They are asking for help. Can we refuse them? We cannot refuse them. Pagkatapos aniya ng pagkipagpulong sa mga investigador ng ICC, wala siyang makitang 18 mga lalaki sa labas ng kanyang bahay. Sinabi ni Remulla na naabot na ng kanyang opisina si Attorney Levito Baligod na nagsumite ng individual na mga affidavits ng 18 Marines. Binigyan din niya na sa ilalim ng mga legal na prinsipyo, ang isang affidavit ay dapat na nakabatay sa personal na kalaman. Isang pamantayang iminumungkahi niya na ang kasalukuyang dokumento ay maaring hindi matugunan dahil sa magkasalungat ng mga account ng kinaroroonan at katayuan ng grupo. Tiniyak ni Remulla na natiling walang kinikilingan ang Office of the Ombudsman. Nilinaw niya na hindi siya personal na nangunguna sa investigasyon para maiwasan ang anuman conflict of interest. Inaasahang magpapatuloy ang investigasyon ng NBI, isa-isa habang hinangad ng mga otoridad na matukoy ang tunay na pagkakakilanlan at motibasyon ng mga lumagda bago magdesisyon at tanggapan ng ombudsman sa mga susunod na legal na hakbang.